ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ayon sa Biblia, tama ba ang pagsasanta sena sa umaga? Pwede rin gawin kung hindi pwedeng magawa sa hapunan, pwedeng gawin sa umaga. Alam ba sa gabi, hindi ka pwedeng magkasama-sama. Sa umaga, pwede kayong magkatipon-tipon para mag-last supper. Pwede din yung gawin sa umaga. Mali yun, dahil ang sinusundan natin Biblia natin. Yung ginagawa nila, wala sa Biblia natin yun. Dapat yan, last supper. Tinawag ng last supper, hapunan yun. Yung umaga, breakfast yun. Ayon sa Biblia, tama ba ang pagsasanta sena sa umaga? Samantala, para po sa ating final dito sa pinag-uusapan nating proposisyon, ayon sa Biblia, tama ba ang pagsasanta sena sa umaga? Hingin na po natin kay Brother Eli. Para matama, palitan mo ang pangalan. Ano po, Brother Eli? Santa Almusal. Ako, Santa Almusal. Pero kung ako po Ha? Almusal sa bakba. Kung ako mag-aalmusal Brother Joseph, bibigyan kita ng mababaw na pag-aaral Oo. na kahit ikaw elementary, maintindihan mo. Opo. Ito pag sinabing breakfast, hindi mo pwedeng sabihin na yung tanghalian ay breakfast o yung hapunan ay breakfast. Oho. Bakit? Bakit po? Kasi kaya ang tawag doon breakfast. Bawa, naghapunan ka ng 8 o'clock, no? Pagkatapos matutulog ka 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You have fasted for 12 hours. Ayun. No? Dahil yung magdamag, hindi ka kumain Therefore, nagkaroon ng fast ang katawan mo na sa 12 oras. Kaya pagdating sa umaga, pagkain mo, ang tawag doon, breakfast. You are breaking your fast. Kaya breakfast. Kaya pagka ikaw ay kumain ng gabi na tinawag mong breakfast, mas may pag-asa pa sa'yo yung nasa mental. Brother Joseph. Oo nga naman. Brother Joseph, pagka ganyan ang pag-uusap, laging miracle sa isip ko Ano? Ano naman na sama? Ano naman na sama? Hindi kami sa umaga. Masama nga Ano?
Masama nga. Wala ka sa tamang panahunan. Wala ka sa tamang oras. Ikaw naman, oh. Tinan mo nga yung mga food chain, kapatid na Willie, oh. Alam nila yung tama, eh. Up to 10. Oo, di ba, attorney? Pupunta ka ron, breakfast meals served only up to 10 a.m. nakalagay. Kung minsan 9:30 o kaya 9. Beyond that, wala na. Beyond that, wala. Oh, hindi mo nga pwedeng orderin yung hindi breakfast meal, Mas pagka pipilit ganun, mo, eh. wala, ayaw hindi ka bibigyan. Pero sila, pupunta ng mga food chain. Pabili nga po ng hapunan. Makdo na, sabi mo Makdo, pupunta na Makdo. Oo nga. Ano ngayon? Pabili nga hapunan. Wala, hindi ka bibigyan. Umaga, alas 9, pabili hapunan. Wala. Sasabihin nung nasa drive-thru sa Makdo, pero naliligaw mo kayo. Ay, sasagot sa'yo, breakfast meal lang po ang available. Breakfast kasi, eh. Di ba? Eh, kaya lang eh, sumagot pa. It is as simple as that, Brother Joseph. Opo, Brother Eli. Na ang almusal, hindi pwedeng hapunan at ang hapunan ay hindi pwedeng almusal. Kaya lang, sumagot. Kaya ang ibig ko sabihin, ang utos kasi ng Diyos doon sa 12:32 ng Deuteronomy, ang sabi ron ganito, babasahin natin, Brother Joseph. No? Katulad po, kung anong bagay ang inyuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan, ni babawasan. Kasi mo, kaya kung ano yung utos, huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan, huwag mong papalitan. Ni tuldok, ni kudlit nga, hindi mo dapat napalitan, Brother Joseph, eh. Opo. Nandun sa material yun, eh. Ngayon, merong essence yung salitang sinasabi ko, kapatid na Joseph, ganito, eh. Halimbawa, no? Pag ikaw ay naghahapunan, nung banal na hapunan, sinabi ng Diyos yung hahapunanin mo, eh, Brother Joseph, eh. Oho. Ha? Kung mapapansin mo, sa gabi nung hapunan, na siyang naging modelo nung hapunan ng ating Panginoong Jesus. Pag mapapansin mo, ang utos sa Israelita, kakainin nyo yung kordero ng Paskwa sa gabing yaon, sabi niya. At tinan mo kung anong essence no, nabasahin natin yun, Brother Willie, sa 12 ng Exodo. Ito po ang sinasabi po sa aklat ng Exodo. Ito po'y nasa 12 at ang talata po ay 5 patuloy. Ang inyong korderong pipiliin ay yaong walang kapintasan, isang lalaki na iisahing taon. Inyong kukunin sa mga tupa o sa mga kambing at inyong aalagaan hanggang sa 14 na araw ng buwang ito at papatayin ng buong kapulungan ng kapistanan ng Israel sa paglubog ng araw. Ang sabi po sa 7, at kukuha sila ng dugo niyan at ilalagay sa 2 haligi ng pinto at sa itaas ng pintuan sa mga bahay na kanilang kakainan at kanilang kakanin ang laman sa gabing yaon na inihaw sa apoy at tinapay na walang lebadura. Kakanin nilang paulam ng mapapait na gulay. Tinan mo, gabi sinasabi niyan, eh. This is a very model that was followed by Jesus Christ nung siya ay magsanta Cena, Brother Joseph. Yan, kasi yan centuries old commandment sa Israel na dinatnan na ng ating Panginoong Jesus na magkatawang tao siya. Kaya ang sabi ng mga apostol, Panginoon, saan mo gustong kumakainin ang kordero ng Paskwa? Basahin natin yan, Brother Willie. Yan po'y nasa Mateo 26 at 17. Nang unang araw nga ng mga tinapay na walang lebadura, ay nagsilapit ang mga alagad ni Jesus na nagsisipagsabing, saan mo ibig na ipaghanda ka namin
upang kumain ng kordero ng Paskwa. At sinabi niya, magsipasok kayo sa bayan, sa gayong tao, at sabihin ninyo sa kanya, sinabi ng guro, malapit na ang aking panahon. Sa iyong bahay, magpapaskwa ako, pati ng aking mga alagad. Tuloy. At ginawa ng mga alagad ang ayon sa ipinag-utos sa kanila ni Jesus. At inihanda nila ang kordero ng Paskwa. Tuloy. Nang dumating nga ang gabi, ay nakaupo siya sa pagkain, nakasalo ang 12 alagad. Kita mo, nung maghag-Santa Cena sila, Brother Josel, nakahanda na yung kordero ng Pasko eh. At nang dumating ang gabi, tamo, inintay nila yung gabi, oh. Opo. Bago sila kumain, oh. Tamo. Eh di, merong essence of time na isinasabi dyan, Brother Joseph. Alam mo kasi, yung bagay na yan, ay nagaganap yan at the dawn of freedom nung Israelites as a nation. That very night is the last night that they're going to stay in Egypt. And that very last night, makakaranas sila ng Paskwa o ng kapayapaan. Dahil papatayin ng Diyos ang lahat ng panganay ng mga Ehipsyo na kalaban ng mga lingkod ng Diyos. Hayop, tao, lahat ng panganay mamamatay. Bawat bahay may iiyak, may tumatangis dahil may patay. Pero doon sa mga bahay ng Israelita, mapayapa at tahimik. Kaya ang tawag doon, kordero ng Pasko o ng kapayapaan eh. Nailigtas ng Diyos ang mga Israelita doon sa salot na yun na dumating sa Ehipto. At yung salot na yun, ang kumonvince finally kay Paraon para pawala ng mga Israelita. Kaya yung memorial na yun, ang gabi na yun, mahalagang essence yun ng pagganap niyang Pasko yung kordero ng Pasko, yung Santa Cena na ginanap ni Cristo. Mahalagang essence yung memory nun because that was the last night that they are going to be in Egypt, and the dawn after that night is the dawn of their freedom, wherein their bondage in Egypt, in slavery for 430 years will end. Kaya ang laki ng kinalaman ng gabi na yun sa kanilang yung kanilang ginugunita pag nagsasanta Cena ang Israelita. Pagdating sa Pilipinas, nalipat sa umaga, Brother Jordan. Oo nga po. Namali eh. Ang laki Iba, Brother Josel, sa mga Kristiyano ng una. Nung magsanta Cena ang mga Kristiyano ng una, sa gabi. Oo. Sa Pilipinas, Brother Josel, nagsasabi sila raw yung mga Kristiyano, nagsasanta Cena sa umaga, hindi ibig sabihin, hindi mga Kristiyano talaga yung Brother Josel. Nagpapakunumari lang. Saka walang abulo yan yun. Ako. Kung Santa Cena pa, Cena, supper. Paano naging supper ba yung kapiraso pong cracker, Brother Eli? Ay lalo nga, hindi mo nga matatawag na merienda yun eh. Oo nga po. Patikim yun, Santa Patikim. Kasi yung talagang Santa Cena, may pagkain, may tinapay talaga yun eh. At mabubusog sila talaga ron. Ay, basahin natin nung maghapunan sila, Santa Cena, sa Juan 13, Brother Willie. Apo. Versikulo 1. 13:1, patuloy ng San Juan. Bago nga magpista ng Paskwa, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kanyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibotang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kanya na nangasa sa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. At habang humahapon, nang mailagay na ng Diablo sa puso ni Judas Iscariote na anak ni Simon ang pagkakaanulo sa kanya, si Jesus
sapagkat talastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya nanggaling sa Diyos at sa Diyos din paroroon, ay nagtindig sa paghapon at itinabi ang kanyang mga damit, at siya kumuha ng isang tuwalya at ibinigis sa kanyang sarili. Yung 13:4, pakilagay uli. Sa English mo basahin, Brother Joseph. He riseth from supper, and laid aside his garments, and took a towel, and girded himself. You see? Supper yan eh. Opo. Naghahapunan sila talaga noong oras na yun eh. Nung gawin niya, yung Santa Cena, naghahapunan sila. Talagang may pagkain silang hapunan. Hindi naman cracker at kuunting kupita ng alak na katas ng ubas eh. Santa Cena na. Santa Merienda nga, hindi pwede eh. Dahil napakaliit eh. Ang amount ng kakainin. Santa Patikim siguro pwede yun. Para kakapasok ka ng supermarket, Brother Joseph, pagka meron silang pinopromote na halimbawa hotdog o kaya ham, puputulin ng pagkalilikit, ilalagay sa toothpick, pagdaan mo doon sa tapat ng ibibigyan ka, sir, tikim, free tikim, free tikim. Mga taste Ganun test. ang ginagawa ng Iglesia ni Manalo Santa Tikim. Ha? Kaya nga po, maling-mali, Brother Eli. Hindi tatama. Kahit saan mo daanin, oras, doon sa talagang essence noong supper na tinatawag, hindi meal eh. Tikim na kapirasong-kapiraso nga lang, hindi ka matinga. Oh. Kaya po, lalo pag... Rabiin. Ano po yan, attorney? Di supper na gabi. Yan nakalagay sa Biblia. Ayun. Rabii. Di gabi talaga dyan. Gabi nga. Kaya wala po, mga kababayan. Yung mga nagpa-practice Sa matagal niyan... na panahon, Father Joseph, sa matagal na panahon na yan ginagawa ng mga iglesia ni Manalo, walang tanging nakapunan yan, kundi si Brother Eli Soriano. Kaya matindi talaga, Brother Joseph, lang galit nila kay Brother Eli. Iniinda nila kapatid na Willie. Dahil pati yung mga taong nag-i-inquire na sa kanila, personal, kasi sa telepono, hindi naman pwedeng tumawag. Naano sila, naiipit sila, hindi nila alam anong paliwanag ang gagawin nila sa mga tao. Tuloy, ayan, mga miyembro nila, lumilipat sa... Halata naman kasi, para ka na nakakita ng reflection o ng reenactment ng nangyayari sa ibang lugar ng Iglesia ni Manalo. Saan? Doon sa broadcast nila sa TV. Opo. Na kung paanong hirap na hirap si Bularang ipaliwanag yung ang evening dress daw kahit isuot sa umaga ano naman ang maliro. Kita mo, Brother Joseph, di ba? Oo nga. That is reflective of what is happening all throughout the nation. Na nagtatanong sa kanila, pati miyembro nila, bakit nga naman ang ating Santa Cena ay sa umaga? Yun, sasabihin, hindi naman masama magsuot ng evening dress sa umaga. Kung sira ulo mo. Yun ang ibig sabihin. Yun, gusto ko lang pumunta kaya dito ng nilolog ko dahil masama yung loob ko dito kay Michael Sandoval. Napakalakas nito eh. Kasi po, isang beses nakapanood ako nitong ang daan ng The Big Five na ministro ng Manalo. The Big Five? Tapos nilang hugutin ang kung ano-anong talata sa Biblia para kaligsa rin ang ating Panginoong Jesucristo sa pagiging tao. Sa katapusan ng kanilang programa, tumayo itong si Michael Sandoval at nagdasal. Ang nakapanood sa pagdasal niya, ito yung kinagagalit ko sa kanya. Ang sabi niya, Ama, salamat po sa inyong mga gabay para maipalahad namin ang iyong katotohanan. Michael Sandoval, napakalakas tangan mo. Hindi gumagabay ang Ama sa mga katulad niyo, ano? Gusto kong sanang manawagan kay Brother Eli na mag-ingat po kayo. Kasi yung mga kalaban niyo, hindi pang karaniwang tao. Mga nasa ilalim yata ito ng kadiliman eh. Ewan ko nga ba. Pero sa aking maliit na feeling, kahit mahirap ako at wala akong alam sa Biblia, tutol ako sa pagiging tao ng ating Panginoong Kristo. Si Panginoong Kristo hindi tao, Diyos.
Brother Josel, salamat po sa bigay sa akin ng pagkakataon. May pahayag ko pa lang ang damdamin ko sa Big Five na ito. Masari-saring sinasabi sa Biblia. Opo naman. Salamat po. Maraming salamat din po at talagang Salamat po, kapatid na Mina. sila po'y talagang nagsisikap na alam nyo, para makatawag kayo dito, talagang mag-exert ka ng effort dahil hindi nga din naman madaling lumusot, ano? Brad Josel, parang may earmarks ng spontaneity yung ginagawa ng babaeng yun. Opo. Baka sabihin nila, pinatawag natin. Hindi naman. Dahil kahit naman sila, gusto nilang tumawag, pwede rin po silang tumawag. Pero kuha yung attention ko doon sa kanyang sinasabi na pagkatapos daw na i-discuss nila, kalad ka rin ng Panginoong Jesucristo at ipangaral na siya'y tao. Tumayo. Oo. At nagdasal. Nagdasal at oo nga naman. Sa bagay, ang tabayanan nyo po, may series po yan tinatalakay po ni Brother Elian dito sa ating isang segment na suriin natin. Yun talagang kalagayan ng Panginoong Jesucristo. Siya ba'y tao o Diyos na nagkatawan tao? Kung nasundan nyo sana yun noong Miyerkules, nako, niniwala akong diba, attorney? Yung ulo. Kung bigyan ng paduday ang ating mga kababayan Opo, Brother Eli. Ito isa. Sabi ng Diyos kay Solomon, wala nang tao na pareho niya magiging gaya niya bago siya o pagkatapos niya. Walang magiging kasing talino ni Solomon. Kasing yaman. No? Opo. Kung si Kristo gagawin mong tao, lalabas mas matalino si Solomon. Kristo. Tama po yun. Ayan, Mabuti, basahin natin, Brother Willie, yung talata. Ito po'y nasa aklat po ng Unang Hari 3 at 12. Narito, aking ginawa ayon sa iyong salita. Narito, aking binigyan ka ng isang pantas at matalinong puso na ano pat, walang naging gaya mo na una sa iyo o may babangon mang sino man pagkamatay mo. Oo. Pagka pinaniwalaan mo si Kristo'y tao, masisira yung salita ng Diyos na yan Lalabas. Para hindi masira yan, mas matalino pa si Solomon kay Kristo. Which I can never accept because I can prove beyond the shadow of a doubt na mas matalino si Kristo kaysa kay Solomon. Opo. Alam mo, yung mga iglesia ni Manalo, maipilit lang yung kanilang paniniwala. Hindi, maraming mga citas ng Biblia, hindi na nila kinoconsider, Brother Josel. Oo nga po, Brother Eli. Kagaya nga nito, sabi ng Diyos, wala nang magiging gaya ni Solomon. Bago siya, pagkatapos niya. Walang kasing pantas siya. Pagka si Kristo, tao rin na kagaya natin, ay naku naman. Lalabas mas matalino si Solomon kaysa kay Kristo. Kaya lang, Brother Eli, dito po sa mga ministrong ito ni Manalo, sira pong lahat ng logic Kagaya nung ipinunto nyo po nung nakaraan, binasa nyo po sa amin ang talata, walang taong hindi nagkakasala. Kapatid na Willie, di ba? Pagkatapos, Duduktungan nila, opo, si Kristo lang ang tanging tao. Wala naman nakasulat na tanging tao na nakalugay na hindi nagkasala. oo nga Sira yung sikat na yun sa kanila yan po ang yan po ang dapat mapansin ng mga kababayan natin diyan sa mga ministro na yan. Minamali po nila Pagka magkokonklusyon na sila, doon na. Nako, aabangan nyo. Mabubuking sila pagka papakinggan nyo si Brother Soriano Kagaya nitong talatang ibinigay ngayon ni Brother Eli sa atin. Pwede ba nilang tanggapin na mas matalino pa si Solomon kaysa sa Panginoong Jesucristo? Hindi nila gagawin yun. Kaya lang, maaring dugtungan na naman nila yan ng si Kristo lang ang tanging tao na mas matalino kay Solomon. Hindi ba gano'n? Alam mo, kapatid na Josel, ito, sarado itong salitang ito. Pag ito'y binuksan mo, gago ka. Kasi sabi ng Diyos walang magiging gaya mo na una sa iyo o may babangon mang sino man pagkamatay mo. Sarado yan Brother Josel Opo. Kaya, wala na po silang lusot dyan, mga kababayan. Alam mo, ang tanging solusyon dito,
Ano po? Huwag ka maniwalang Kristo'y tao. Oh, para hindi masira ang... O para ito'y manatiling ganito talaga. Opo. Na walang mas matalino kay Solomon. Conforme kung siya ay tao. Pero si Kristo, gagawin mong tao lang, mas matalino si Solomon sa kanya. And the only way to escape that consequence is to believe that Jesus Christ is that man. Pwede po bang makausap si Atty. Kasi napakinggan ko lang kanina bago sa programa nyo, tinitira siya doon. Ano sinabi, kapatid? Gusto ko lang magkaroon ng counting now. Pwede po ba? Sige. Atty., pareha tayo taga-Paranaque. O, sige, i-clear mo lang, yung tama. Siguro kami. Sa Marimar, village. O, alam ko yung lugar na yan. Oo. Ito po yun, Atty., sabi nila, hindi daw nababiolate yung secrecy o sanctity ng balot kasi daw, bakit daw yung mga political party, alam na rin kung sino iboboto. Bakit ngayon sila, umaangal daw, nalalaman na rin lang sino iboboto. Ano po masasabi natin doon? Yun sa political party, kamukha namin nung araw sa PDP laban. Opo. Ano, alam mo naman, naging PDP laban ako. Opo. Akong next in command sa PDP laban ng Parañaque, di ba? Nung kay Jaime Ferrer. Tatanda mo yan, Marimar, Opo. alam mo kung sino nakatira dyan, ano? Opo. Madalas ako dyan. Kilala ko sila, opo. Ngayon, wala naman kaming threat to expel PDP laban member kung hindi niya binoto yung gusto namin. Ako nga PDP laban ako, pero sino itinaas ni Ginang Cory dyan? Di ba? Hinihingi ko nung araw, na libre ang Parañaque ng congressman. 1987. Kumuha sila ng iba, pero lumaban pa rin ako. Natiwalag ba ako sa PDP laban? Hindi. Yun ang essence Actually noon. po, kung ako makikipag-debate to, ito yung sasagot ko Kailan ba dinitetermine ang sanctity o secrecy ng balot? Hindi naman before the election Malalaman mo lang yan pag bumoto na. Kasi iba naman yung sinasabi, iba naman yung actual na binoto. Totoo pa yun. Kaya mali yung argumento nila. Dapat talaga yan, malalaman mo yan pag bumoto na. Kaya maaari ngayon, sabihin ko, boboto ko si ganito, pero pag actual, iba na Kaya dapat yun po dapat nating argument sa kanila, nababiolate yun pag bumoto na. Sila pag bumoto na, ganun pa rin Alam mo kasi... yung mga political party, iba dyan, balimbing, kunwari, boboto, pero actually, iba. Totoo yun. Kaya, gusto ko sanang tawagan yung mga yun, hindi naman sila mag-open siguro dapat po, sagutin nyo sila. Oo nga kung totoo yung sinabi mo. Pineda, makasabat po ako ng kapiraso. Opo. Yung sanctity na sinasabi ng balot, yung secrecy. Opo. Magkatuktong kasi yung sanctity at saka secrecy And. ng balot. Opo. And, nakalagay. Siyempre, dinidetermine yun after you have voted. Yun na nga po. After you have gone from the polling place. Di ba? Sila, bakit nila itinitiwalag ang miyembro? Opo. Dahil sa pagboto. Nalaman nila. Kasi inalam nila na yung gusto nila hindi sinunod ng miyembro. Opo, tama po yun. Therefore, the sanctity and the secrecy of the ballot was violated by them. Opo. Otherwise, they do not have any basis to excommunicate any member who did not vote for their chosen candidate. Hindi mo ba ganun yun? Yun ang essence mo. Ang akin lang pong sinasabi, kasi sinasabi nila, nababiolate na raw pagka pinroadcast na kung sino iboboto. Kasi palagay ko mali po yun. Pag pinroadcast na, at tapos nalaman nila, talagang hindi na-secret yun. Hindi na. Kaya nga kung mali yung sinabi nila, yung mga political party, bakit daw yun? Alam na nila. Bakit daw hindi pinupuna? Kapatid ni Nelson. Pinupuna. Abay, natural naman siyempre yung political party. Sasabihin nila kung sino iboboto nila. Tama, opo. But they do not go after anybody who did not vote for what they campaigned for. Opo, yun na nga po. Yun ang essence doon. Opo, I agree. Kaya nga gusto ko sana silang tawagan hindi ko sila mag-open. Sige po, thank you very much. Salam po. Sige po, salamat po. Kapatid ni Nelson, ano? Ay, opo. Ano pa ba essence ng secrecy? Ayun na nga. Ano pa? Ano pa yung mga ano pa naging secret yun inalam nila pero dapat yun after. Oo nga. Or even during. During. Sinisilip nila, kaya nga bawal yun kung sinisilip nila kung sino binoboto, di na ba-violate. Or after, baka meron silang
natawag dito, parang duplicate. Yung nilalagay mo dito sa balot, parang pag pinilapan mo yun, makikita doon sa duplicate. Saka ganon, hindi na secret. Ang akin lang argumento, it cannot be violated before. Wala pang ang boto eh. Kanina mo magsabi, boboto ko siguro ito, pero sa actual iba eh. Kaya mapaviolate lang yun kung nakaboto na or habang bumoboto nakikita. Ayun ang gusto kong i-raise sana doon sa mga kanina nagsasalita. Na-violate na raw yun ng mga political party, mali. Walang violation yun, kapatid. Hindi, pinaparallel nila doon sa kanila na beforehand, binibigyan na nila yung kanilang balot. Hindi pa naman actual voting yun eh. Ayun lang po ang aking argumento. Sige po. Okay po. Salamat Alam mo, po. kapatid na Nelson, Opo. mahirap po talaga itama yung mali. Tama yun. Dahil pag itinatama yung mali sa ayaw na wala sa katwiran, Opo. nakakagawa ka pa ng lalo pang mali at mali. Opo. Diyan nyo po at titingnan natin yung recorded na yan na palabas nilang sinasabi nyo at sasagutin natin po yan. Kylie, yung kung pinag-uusapan nyo kanina, pwede ba akong makaisa lang na yung Diyos daw ay tao? Eh sa akin po, simple lang yan eh. Paano magkakanak ng tao ang Diyos? Eh inaamin naman nila eh, bugtong na anak eh. Paano nagkaanak ng tao ang Diyos? Yun lang po eh, talo na sila eh. Hindi nila may explain yun eh. Simple lang po eh. Yun lang po, salamat po. Sige po. Oo. Pero meron sila, yung inilabas nila sa Dream, yung kanilang program description doon, pinalalabas nilang si Brother Eli, isang former INC minister. Ayan, no? Ang tamang daan, Arts, Culture, 2003, an Iglesia ni Cristo program in which the main purpose is to refute the teachings of former INC minister Eli Soriano and prove that his established religion, ang dating daan, is a false belief. Diyan, kiniklaim nila, former INC minister si Brother Eli. Sa kanila yan Chris eh. Oo nga po. Ba't nang nila nilalabas? Totoo nga po yun. Sabi ng ating kapularan yun daw si Michael, Oh. Hersey. Sino, Brad Willie? Si Michael? Michael. Hersey daw. Hersey. Hindi naman, wala naman prohibit evidence. Ano magiging Hersey yan eh? Kitang-kita, Brother Josel. Kitang-kita. Pag ng Net 25. Oo. Diba? Kitang-kita. Maliwanag. Ayun. So, hindi totoo yan, Chris, ha? Hindi totoo na si Brother Eli ay isang former INC minister. Oo nga po. Wala naman po kami doon eh. Saka maganda nga po yung sinabi ni Brad Eli sa debate kagabi. Yung last statement niya, binanata niya agad yung ano. Ano ba yun? Ano ba yun? Yung payag niya, yung bilang sa Katoliko, yung mga may katiwalayan yung mga gumagawang ganyan, mga sexual. Sa ibang sector din ng mga religion, lalong-lalo yung Iglesia ni Manalo. Maganda yung pagkakasabi niya yun. Broadcast sa nationwide yung GMA7 pa eh. Nakuha mo yung point ni Brother Eli. Po? Nakuha mo yung point ni Brother Eli. Opo, nakuha ko po. Eh, sayang nga po, bahit po ang isilang ng mga ng mga sinabi ni Brad Eli. Laging yung babae po, yung doktora ba yun ang nagsasalita eh. Pero yung mga bawat sabi po ni Brad Eli, may laman po, kahit konti lang po, talagang maintindihan po namin. Kaya yung mga Katolikong tumutuloy sa kanya, inilis nga po yung mga issue eh. Gaya nga nung mga dani nga doon, nila ayaw nilang labutin yung mga tanong din eh. Oo, may specific na pinag-uusapang proposisyon, di ba? Opo. Kaya lang, nalilihis dun sa iba eh. Pero si Brother Eli, talagang straight to the point kung ano yung pinag-uusapang topic at saka lahat ng bitawan niya, suportado ng talata ng Biblia. Opo, nga po kagabi lang, ipiktado agad, magkaiba ng sagot ng dalawang pare eh. Oo. Sabi nga ni Maring Lilin, iba sabi nung isa, ganun ito, ganun. Hindi na makasalita yung isang pare yun, nautal na eh. Biglang bumagal eh. Ano naman ang comment mo dun sa isinagot noong si Monsignor Nico Bautista? Kasi sumitas siya eh. Doon sa Mateo, Brad Willie, napansin mo ba yon? Sumita si Monsignor eh, na hindi naman, meron daw naman kasing nagpapakabating. Kaya meron silang sinasabing bawap celibacy. Yan, yun naman ang ginagamit nila. By choice
yun, Brother Josel. Opo. Yung sinasabi sa Matthew 19:12, ang sabi ron, merong bating or eunuch that was born eunuch from the womb of the mother, ano? Aha. Meron namang eunuch which were made eunuch by man. And there are eunuchs who are eunuchs who, because of their, basahin nga natin yung Matthew 19:12. Pakilagay nga yun sa screen, kapatid na technician. For there's some eunuch which were so born from their mother's womb. And there are some eunuchs which were made eunuchs of men. And there be eunuchs which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. Or they make themselves eunuchs. That's by choice. It was not imposed on them. Yung sinasabi ni Monsignor Nico na talata yan. Yan po hindi ini-impose. Sa pare, ini-impose Hindi ka pwedeng magpare pag hindi ka... At saka yung salitang vow of celibacy. Opo. Isipin mo, throughout all those years that the Catholic Church have existed, and throughout almost 1,000 years na pinaiiral sa Iglesia Katolika yung salitang vow of celibacy na yan, ano? Hindi nila naintindihan yung salitang vow, Brother Josel, eh. Bakit po, Brother Eli? Nandun sa Numbers chapter 30 verse 2, ang tunay na kahulugan ng salitang vow, V-O-W. Pakilagay sa screen. Numbers 30 verse 2. If a man vow a vow unto the Lord, or swear an oath to bind his soul with a bond, he shall not break his word. He shall do according to all that proceedeth out of his mouth. Therefore, a vow, ang kahulugan ng vow ay isang voluntaryong panata ng isang tao. Hindi, it was not imposed on him. Hindi ito ipinilit sa kanya. Kundi ito'y voluntaryo niyang ginawa. Halimbawa, kagaya ng ginagawa ng Katoliko. Ang panata ko, Biyernes Santo, papasan ako nung krus. Meron bang inuto sa kanila Catholic Church na magpasan sila? Wala naman eh. Kung panata nila yon, sarili nila ang kanilang itinali sa isang gampanin, ano? At dun sa Bibliang Hebreo, ginagamit yung salitang sa vow, Brother Josel. Opo. Ang salitang naudar, to promise, to do or give something to God, or to make a vow. Ayan. Ang ibig sabihin ang kahulugan ng vow o naudar na salitang Hebreo, ikaw mismo ang nag-promise. Hindi ka pinag-promise, hindi ka pinilit, hindi ka pinrovoke. Kundi mismo yung sarili mo ay itinali mo sa isang panata o sa isang gampanin na dapat mong gawin sa sarili mo. Kaya yung salita nilang vow of celibacy, misnomer yun eh. Kasi it is being imposed on them sa mga paring Katoliko. Ipinipilit yan ng Papa at saka ng kanilang iglesia na pag hindi ka makakatiis na wala kang asawa, hindi ka pwede magpare. Opo. Kaya hindi mali ang salitang vow of celibacy. Hindi. Yung celibacy sa Katoliko is a must. It is imposed as an obligation, as a thing to undertake dun sa buong panahon ng pagiging pari mo. Hindi ka po pwedeng makawala dun. Kaya hindi dapat tawaging vow yan, because in the Bible, ang salitang vow is voluntary from the person. Hindi itinipitit sa kanya. Ganun yun, Brother Joseph. Opo, Brother Eli. At yan po sinasabi ni Brother Eli na yan, na talagang yan po'y ini-enforce nila at hindi voluntarily ginagawa ng isang pari lang. Ito po'y sinusuportahan din ng
Mababasa natin sa page 313 ng question box. At ito daw By ay... Conway. Opo. Lagay natin sa screen natin. The earliest law enforcing celibacy was passed by the Council of Elvira, Canon Therefore, 33. Brother Joseph, Opo. yung binabasa mo, it is a law. It is not a vow. It is not, Brother Eli. It is a law. It is a law that is imposed. Yes, it is. Pakiulit mo, Brother Joseph. The earliest law enforcing celibacy was passed by the Council of Elvira, Canon 33, in Spain about the year 300. Yan po pala yan. Bishops, priests, and deacons were to be deposed if they lived with their wives and begot children after their ordination. A similar decree was enacted by a Roman council under Pope Siricius, who wrote letters to Spain and Africa insisting upon us. Ano yun? Observance. A few years later, Pope Innocent I wrote similar letters to Bishops Victricius of Rouen and Exuperius of Toulouse. By the time of Leo the Great, the law of clerical celibacy was obligatory throughout the West. Obligatory. Ay, talaga pong yan pala, hindi voluntary. Obligatory. Inuobliga, ini-enforce na isang batas ang celibacy. Tama, sinabi ni Brother Eli. Pagdating sa Biblia, hindi lalapat ito dahil it is, if they call it a vow, dapat po hindi obligahin at hindi impose na isang batas sa kanila na pagka kasi hindi mo tinupad, hindi ka pwedeng pare. Tatanggalin ka. Yan ang nakakalungkot, Brother Josel, sa mga relihiyong umiiral ngayon. Opo. Members are fooled, members are misled as to what is the real thing that happened sometime in the past. Kasi parang hayagang panluloko na sa kapwa-tao yung ganun. Pati yung paggamit ng misnomer na yung vow of celibacy, it is a law. It is imposed. You will be, ayan si attorney, abogado yan, di naman pwede hindi niya alam yung salitang ginamit na termino dyan. Any deacon or any priest after his ordination and who lives with children and his wife and children will be, ano nakalagay sa letra doon, Brother Joseph? Deposed po yata. Pakilagay mo. Lagay natin ulit. Yan. Bishops, priests, and deacons were to be deposed. Opo. If they lived with their wives and begot children after their ordination. Deposed. Remove. So, tatanggalin. Inalis. Depose. Kaya, alam mo, Brother Josel, hanggang ngayon naman, umiiral pa yan Di ba si Bishop Yalong? Inalis na yata yun Brother Eli. Yun ang sinasabi ko, Brother Josel. Hayagang panluloko sa kapwa. At pumapayag naman yung mga matatalino nating kababayan, paniwalain silang it's a vow of celibacy. It's not a vow. Biblically speaking, a vow is something you have promised the Lord to do by yourself. It was not dictated to you. It was not commanded to you. It was not imposed on you. Yun ang kahulugan ng vows. Numbers chapter 30 verse 2. O kahit saan Biblia basahin yun ang nakasulat. Ngayon, ano ibig kong sabihin doon? Para paniwalain mo, abogado ka pa naman. Sabi ko nga kay attorney, napaka-inutil niyang religion niya dati Paniwalain ka, abogado ka, maniniwala kang vow. Para maniwala ka, tanggalin mo na ang Biblia.
alisin mo na ang standard ng faith mo. Maniwala ka na lang kahit anong sabihin sa'yo. Pag sinabi sa'yo ang langit nasa ilalim ng lupa, maniwala ka na rin. Ganun, pag pinagsanta Sena ka sa umaga, magsanta Sena ka sa umaga. Walang standard eh. Yun ang lumalabas na hayagang panluloko sa kapwa-tao. Kaya nga sabi ko kagabi dun sa debate, yung salitang vow of celibacy is a misnomer. It's a misnomer. Hindi tama sabihin yung celibacy is a vow. Priestly celibacy is dictated by the superiors of the Catholic Church. It's not a vow. Yan ang masasabi natin dyan. Bakit yan mga ikisong manalo? Taktas sila ng taktas siya sa Savior sa Daniel 25. Hindi sila magkalaban ng debate at gusto nila sa plaza. Alam naman natin, kabisado ng mga magsalita mga tao na yan. Alam na natin mangyayari kung anong mga violent yung mga tao na yan. Dahil marami akong prueba na obserbahan ko dahil may mga kilala akong mga minsan yan. Kaya ako pag nanonood ako dyan sa pinunos mo dyan, bakit ang prison sa ulo ko eh? Nakapag-inis sa ulo. Ganun po ba? Ay, Brother Eli, sana po, lumawi pang yung palatuntunan at ako eh, may dadating sa oras na ako yung aalis sa iyo. Salamat po. At sa oras na gagawin natin. Tingin po namin yan, mga kapatid. At gusto ko makapunta dyan sa inyong unang-una dyan sa alis ng pala. Lulubuin ko nito ng mga araw. Ito yung makakausap ng personal. Marami po akong tatanong sa inyo. At ina pa, po ang Panginoon sa pangayaw ka sa nila, yung pinag-pagkitin yung title ng lupa. Lagi ko sinasabi na si Brother hindi umano. Bakit nagpapakilalang yun? Kaya naman yan, ako natatandaan ko lagi sa May topak po yung mga tao. Kung hindi marunong makinig, may topak po yun. Pag hindi marunong makinig, may topak po. Alam niyo ang ginagawa, kapatid, pinagpuputol-putol ng alanganin eh. Kung itutuloy lang nila yun, hindi naman ako nagpapakilala ng Diyos eh. Niloloko nila yung sarili nila, miyembro nila, at saka yung taong bayan. Salamat po sa tawag, Mang Tony. Asahan namin sa Panginoon na sana madali ang inyong pag-anib. Huwag na kayong magpa-delay-delay. Sabi nga po ni Brother Eli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Huwag na siya mahal. Saka mas maganda, Brother Josel, Oo. para mas mabili sila, Oo. alisin na sa listahan ng Destiny Manalo Oo sa mga susuriin nila. Oo nga. Na-high blood Buray daw, na. Brad Joseph. Sa ma-high blood ka. Kaya nyo po yun. Hindi ba nga, kakatuwa na nga sila eh. Biro mong pumunta kayo sa TV, nag-produce kayo ng ganyang programa na ibabanggaan nyo sa programa ni Brother Eli. Pagkatapos ngayon, pagka magdidebate, gusto nyo, bumaba tayo sa luneta. Ba't naman ganun? Di ba? Di ba nyo, bagay, wala na sa inyong logic kahit kapiraso eh. Sige po, hingin na po natin ang final dito sa ating... Brother Eli. Tanda mo, sabi ko Opo. yung namumutol ng programa ng may programa na may meke, kukunin sa radyo, kukunin sa ninakaw na tape sa aralan, Opo. ninakaw sa pasalamat, tapos ipapakita SBN 21. May topak yung mga yun. Kagaya pa Josel yung ginawa sa akin, di ba? Kagabi, ipakita natin yung aking broadcast kay Don Manolo Papi sa DCWP, inilagay sa TV, SBN 21. Di ba? Pakita mo nga, Parang Brad Josel. pinalilitaw sa tao na sa SBN kinuha, no? Opo. Pakita mo, Brad Josel, ulit. Naka-prepare ka ba, Brad Mel? Sige, kinukyu lang, kapatid na Willie. Para mapatunayan natin na itong mga ito, Brother Joseph, kung lumaban hindi parehas. At sila, wala silang layunin na magtapat sa mga tao. Paano magkakalayo ni magtapat yun? Pag nagtapat yun, masisira negosyo nila, Brother Willie. Opo, Brother. Ayan, sige, kapatid na Willie, ito. Lagay natin, ha? Ayan, oh. SBN ba yan? Nakalagay. Programa ni Don Manolo yung usapan na yan, di ba, kapatid na Willie? Oo, yan in-ear sa radyo. March 22, 2003. Tapos ngayon, pinapatunog nila, Brother Josel, SBN 21 yan. Broadcast sa TV. Malaking panluloko yan sa bayan, Brother Josel. Oo.
Kaya, nako. So, yan po mga kababayan, ha? Kaya daw kayo sa mga napapanood nyo sa TV, mga napapakinggan nyo, hindi tayo dapat basta nagtitiwala. Kasi marami ho dyan ng lolo ko Maging cautious tayo. At kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, subscribe, share, and comment. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa pamamagitan ng GCash. At marami pa kayong mapapanood na hindi pa na-upload sa internet. Maraming salamat sa panonood.